Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat magkakasama po ulit tayo ngayong gabing ito. Marahil kayo nagtataka sapagkat iba ang ating background ngayon pong gabing ito. Obviously, ako po ay nasa ibang lugar, kaya po iba ang ating background. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay patuloy na mabuti sa atin pong lahat. Patuloy na kanya pong ipinaparanas, ipinaparamdam sa atin ang kanyang pagkalinga, ang kanyang pangunguna, ang kanyang pakikinig at pagtugon sa atin pong mga panalangin. Ngayong gabi, patuloy nating ipanalangin ang mga kapatiran natin na may karamdaman na sila ay pagalingan at palakasin ng Panginoon para manumbalik na sila sa mga dapat nilang gawin at makasama din natin ng patuloy sa atin pong mga pagtitipon. Kumusta na po kayo ngayong gabi? Nasaan po kayo? Ano ang inyo pong ginagawa? Ngayon pong linggong ito ay inaalala ng buong sangkatauhan ang sakripisyo at ang pagliligtas sa atin ng Panginoong Hesukristo. Kaya sa gabing ito, sa atin pong pag-aaral, ay atin pong buksan ang atin pong mga Bibles sa 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. Very familiar passage po ito, ano? Ang sabi po dito, "For I received from the Lord what I have also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito na inyo pong binigay, ginawa para sa amin. Salamat po sapagkat makakapag-aral ulit kami ng inyong salita. Salamat sa panahong ito na pwede po naming alalahanin, pwede naming tingnan muli ang kahalagahan ng pagdating ng Panginoong Hesukristo sa mundong ito, kanyang pagsasakripisyo at sa kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay para po nabigyan kami ng kaligtasan. Dalayan ko po na ang salita mo na pag-aaralan namin ay magdulot na kami, Panginoon, ay magkaroon ng panibagong sigla at lakas sa aming pananampalataya at sa aming pagharap sa buhay na ito. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Gaya po ng alam na natin, ang linggo pong ito, no, simula nung Sunday hanggang sa susunod na Sunday, ay atin pong ginugunita ang sakripisyo, ang pag-aalay ng Panginoong Hesukristo ng kanyang buhay para po magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang tawag po natin dito ay Holy Week. Ngunit ang tanong ko po sa bawat isa sa atin sa gabing ito, ganun pa rin ba makahulugan at makabuluhan ang linggong ito sa bawat isa sa atin? Sapagkat marami po sa ating mga kababayan, no, hindi ko alam kung kasama ka dito, marami po sa atin, pagka narinig yung salitang Holy Week, ay iba na po ang naiisip. Di po ba? Yung iba, ang naiisip nila ay bakasyon. No? Kaya malayo pa lang, ibig sabihin ay January pa lang, ay nagbubook na ng flight, no? Or ng biyahe, or ng hotel, kung saan nila gugugulin yung bakasyon, no? During Holy Week, sapagkat ito nga po, alam natin na simula ngayong Miyerkules or yung iba ay simula bukas, Huwebes ay bakasyon na. At 4 na araw na bakasyon, kasi hanggang weekend. Kaya yung iba ay sinasamantala ito para makapagbakasyon, maka-get away. Lalo na tayong lahat ng mga nandito sa Metro Manila na maingay, fast-paced, matraffic at nakakapagod. Napakabilis ng oras. Ito pong Holy Week ay ginagawa nating pagkakataon para naman makapunta sa probinsya, makasagap ng sariwang hangin, makapagpahinga. Di po ba? So sa iba naman, ay lalo na pagka yung mga kapos ang budget, ay sa bahay lang, magmamarathon sa panonood ng mga palabas sa TV, lalo na yung mga may subscription ng Netflix, ay ganun ang kanilang gagawin.
Yung iba naman marahil ay a-attend ng mga reunions, ano po, sapagkat bakasyon nga ito. So uwian sa probinsya, kaya ginagawa nila itong pagkakataon para magkita-kita, no, magkumustahan. Yung iba naman, yung mga maraming nabinbin na trabaho, ay ito ay tinitingnan nila na pagkakataon para tapusin ang mga trabahong yun. At marami pa rin sa atin, ako'y naniniwala, na pagdating ng Holy Week, ang una nilang naiisip agad ay yun nga pong sakripisyo, yun nga pong pagkamatay ng Panginoong Hesukristo para mabigyan po tayo ng kaligtasan buhat po sa impyerno. Ang mga talata po na ating pong pag-uusapan ngayon pong gabi, nawa ito po ay magbigay sa atin ng mas malalim na pagkaunawa at pakahulugan sa paggunita natin sa linggong ito, sa sakripisyo na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Dito po sa 1 Corinthians chapter 11, sa record po ni Apostol Pablo, ito po ang aking kinuha, na atin pong pag-aaralan yan, hindi po yung nakalagay sa Matthew, sa Mark at saka sa Luke. Sapagkat dito po sa record ni Apostol Pablo, ay meron tayong mapapansin na isang phrase na 2 beses inulit ng Panginoong Hesukristo. At alam po natin na sa Bible basta inulit ang isang salita, no, or ang isang phrase, ang ibig sabihin, importante po ito. Dapat nating pakinggan, dapat natin pong alamin ano ba ang ibig sabihin, ano ba ang pinapaalala, bakit ito inulit. At ang phrase pong ito, kung atin pong babalikan, ang verses 24 and 25, ang sabi dito, "And when he had given thanks, he broke it and said, 'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' In the same way, after supper, he took the cup, saying, 'This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me.'" So, ano po yung phrase na 2 beses niyang sinabi? In remembrance of me. So, ito pong pag-uusapan natin, ay tungkol sa ni-request ng Panginoon na gawin natin para maalala natin siya. Kaya ngayong gabi, pinamagatan ko po ang ating pong mensahe, Remember the Last Supper. Remember the Last Supper. So ito pong bahaging ito ng salita ng Diyos ay alam na alam po natin na ito ay ang huling hapunan ng Panginoong Hesukristo bago po siya mamatay. Sapagkat after this Last Supper ay yun nga, paglabas nila nung sila'y nanalangin sa Garden of Gethsemane, ay itong si Judas Iscariot, yung kanyang mga nakuntsabang mga kawal para hulihin ang Panginoon, ay ready na, na pumunta doon upang hulihin niya ang Panginoong Hesukristo. Kumbaga, pinagkanulo niya ang Panginoong Hesukristo. After that, simula nung gabing yun hanggang sa kinabukasan, ay talagang tinorture ang Panginoong Hesukristo hanggang sa siya ay dinala sa Calvary, at pinako sa krus, at bandang 3 o'clock ng hapon, siya po ay nalagutan ng hininga. Mga kapatid, ngayong gabi, meron pong 3 bagay na dapat tayong alalahanin. Na yun po ang gustong ipaalala ng Panginoong Hesukristo sa mga apostol na kasama niya at sa atin ngayon, na nababasa itong pangyayaring ito, at sa atin ngayon na atin pong inaalala, ngayong linggong ito, ngayong week na ito, ang kanyang mga sacrifices to save us. At naniniwala po ako ngayong gabi na hindi po natin ma-appreciate, hindi po natin papahalagahan ang pangyayaring ito kung hindi natin titingnan itong 3 bagay na ito na gustong ipaalaala ng Panginoon. Itong 3 bagay na ito na siyang dahilan bakit niya 2 beses sinabi yung in remembrance of me. Okay po? So, nawa ito pong 3 bagay na ito ay magsuri ng ating pong mga puso, ng ating pong mga motibo. Ano ba ang ating pananaw sa ginawa ng Panginoon sa atin 2,000 years ago? At nawa hindi lamang tuwing ganitong pagkakataon natin ito aalalahanin, tuwing Holy Week lang, kundi nawa every day in our lives, maalala natin ang sacrifices ng Panginoong Hesukristo, na gantihan natin ito
ng sacrifices din for Him, no? At pagpapasalamat sa kanyang kabutihan, sa kanyang pag-ibig sa bawat isa po sa atin. So ang una na dapat nating maalala, no, dito po sa Last Supper ay the pitiful condition of men, no? The pitiful condition of men, ang nakakaawa na kalagayan ng tao. Kasi mga kapatid, ito talaga ang dahilan kung bakit nangyari ang lahat ng mga bagay na ito. Kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay ipinanganak na po sa sabsaban, no? Kung bakit siya nagpunta dito, bakit siya nangaral, bakit siya naghimala, bakit siya nagpagaling ng mga may karamdaman, no? Bakit nagbigay siya ng pag-asa, bakit siya nagpatawad ng mga makasalanan. At ito nga, yung ultimate na kanyang ginawa. Bakit niya inialay ang kanyang buhay para mamatay dun sa krus ng Kalbaryo? You know why? Because of our pitiful condition, no? Nakakaawang kalagayan po natin. Hanggat hindi po natin nakikita yung nakakaawang kalagayan natin, hindi po natin ma-appreciate at hindi po natin papahalagahan ang ginawa ng Panginoon sa atin 2,000 years ago. At ang Holy Week para sa atin ay iba ang magiging kahulugan. Okay? So, ang sabi po sa Ephesians chapter 2, verses 1 to 3, ito po ang kalagayan natin na nakakaawa. Ang sabi po dito, as for you, you were dead in your transgressions and sins, in which you used to live when you followed the ways of this world and of the ruler of the kingdom of the air, the Spirit who is now at work in those who are disobedient. All of us also live among them at one time, gratifying the cravings of our flesh and following its desires and thoughts. Like the rest, we were by nature deserving of wrath. So, ito po ang ating spiritual condition. Ito po ang ating pitiful condition. Ito yung ating nakakaawa na kalagayan. Ang sabi dito, we are dead in our transgression and sin. Patay po tayo dahil po sa ating mga kasalanan. Dahil po sa ating pagsuway sa ating Diyos. At ang atin pang ginagawa, no po, ay yung paraan ng mundong ito na totally opposite sa gusto ng Panginoon. At ito pa ang sinasabi niya, ang sinusunod pa natin ay ang ruler of the kingdom of the air, no? The Spirit who is now at work in those who are disobedient. Sino ba yung ruler of the kingdom of the air? Ito po ay walang iba kundi ang Diablo, no? Si Satanas. Nung hindi pa natin nakikilala ang Panginoon, ito po ang nakakaawang kondisyon natin. Tayo po ay patay, no? Ang ibig pong sabihin ng dead dito ay hindi yung hindi humihinga, kundi ang ibig sabihin po niyan, we are separated from God, no? Tayo po ay hiwalay sa Diyos. Okay? At ang atin pong ginagawa ay puro taliwas sa gusto ng Panginoon at ang ating sinusunod ay ang Diablo. At ang sabi po dito sa verse 3, sa last part, ang sabi dito, like the rest, we were by nature deserving of wrath. No? Ang ibig po sabihin dito ni Apostol Pablo, dahil po sa ating likas na makasalanan, deserve po natin ang puot ng Diyos. No? Yung kanyang parusa. Dahil nga, hindi tayo sumusunod sa Kanya. Ang sinusunod natin ay ang Diablo. Ang sabi pa sa Isaiah chapter 64 verse 6, all of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags. We all shrivel up like a leaf, and like the wind, our sins sweep us away. So dito po sinasabi po ni Isaiah na wala tayong kaya at pwedeng gawin para maabot natin ang Diyos, no? Para maaprubahan ng Diyos yung atin pong ginagawa. Sapagkat ang sabi niya dito, all our righteous acts are like filthy rags, no? Lahat daw ng ating mabuting gawa, no, or matuwid na gawain sa mata ng Diyos, ito ay parang maruming basahan. At katulad ng dahon, ano po, itong malakas na hangin ay tayo po ay inilayo, no, sa atin pong Panginoon. So imagine, ito pong ating problema, ano, itong ating pitiful condition,
hindi natin kayang ayusin, no? Walang matalinong tao, no, na nilalang para ito ay bigyan ng solusyon, no? Sapagkat ang sabi dito, kahit yung mabubuting gawa natin, ito ay maruming basahan lang sa harap ng atin pong Panginoon. At meron pa pong isang sinabi sa Jeremiah chapter 13 verse 23, "Can an Ethiopian change his skin, or a leopard its spots? Neither can you do good who are accustomed to doing evil." So meron pa siyang paghalin tulad dito, no? Can an Ethiopian change his color? Kasi yung Ethiopian, from Africa, ang kulay talaga ng kanyang balat ay itim, no? Ang sabi dito, kaya ba niyang palitan ang kanyang kulay? No? Siyempre, itong tanong na ito ay obvious ang sagot. Hindi. Tapos ang sabi pa dito, or a leopard its spots. Okay, so nakakita na ba kayo ng leopard? Maraming black spots ito. So, ang tanong dito, kaya bang burahin ito or kaya bang tanggalin itong mga black spots na ito? Hindi. So, katulad ng kulay ng Ethiopian at saka ng spots ng mga leopards na hindi mababago, hindi matatanggal, ganun din ang mga gumagawa ng masama, no? Hindi siya magiging mabuti kailanman. Okay? So, imagine, kung halimbawa pumunta ka sa doktor, at nagpa-check up ka, at ang kanyang diagnosis ay meron kang malalang karamdaman. Siyempre, ang sunod mong itatanong sa doktor, pagka binigyan ka ng ganung diagnosis, for example, stage 4 cancer, ang sunod mo itatanong ay, meron pa po bang solusyon? No? Ano po ba ang solusyon? Magkano? No? At pagka sinabi niyang may solusyon pa, syempre gagawa ka ng lahat ng paraan para masolusyonan yung matindi mong karamdaman. Pero pag sinabi ng doktor na, I'm sorry, wala na. So, di ba nakakaawa ang kalagayan mo pagka ganun? As in, wala ka ng pag-asa. Kundi paghandaan mo na ang iyong sarili sa kamatayan. At ganyan po ang kalagayan natin, no? Dahil tayo po ay sumusuway sa Diyos at ang sinusunod natin ay ang dyablo, ang sabi po ng Ephesians, deserve natin ang puot ng Diyos. At ang sabi po dito sa Isaiah at saka sa Jeremiah, no, kahit gumawa tayo ng paraan, no, kahit tayo ay magpakabait, magpakabuti, hindi po tayo maliligtas, hindi masusolusyonan itong nakakaawa nating kondisyon. At ang ending pa nitong nakakaawang kondisyon natin ay makikita natin sa Revelation chapter 21 verse 8. Marahil ang iba sa atin ay alam na ang talatang ito, pero gusto ko pong basahin sa atin. Ito po ang climax ng nakakaawang kondisyon po natin. Ang sabi po sa Revelation chapter 21 verse 8, "But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters, and all liars, they will be consigned to the fiery lake of burning sulfur. This is the second death." Okay, so makikita po natin dito, ano ang kakahinatnan natin, no? Marahil yung ibang mga kasalanan dito hindi natin ginagawa. Pero may isang kasalanan dito na naniniwala ako na lahat tayo ay guilty. Ang sabi diyan, all liars, no? Lahat ng mga sinungaling, sila ay itatapon sa impyerno, which is the second death. Ano ba yung first? Ito po yung physical death. Sa pag-share ko po ng gospel, sa akin po mga pagba-Bible study, lagi ko pong sinasabi, ang dahilan bakit namamatay ang tao ay hindi dahil lang sa may sakit siya, or matanda na siya, or na-aksidente. Ang talagang dahilan bakit po namamatay ang tao ay dahil sa kasalanan. At ang nakakalungkot sa kamatayang ito, hindi lamang ito isang beses, no? Ito ay 2 beses. At yung pangalawa, yun ang pinakamalala, no? Tayo po ay itatapon sa impyerno. Kaya mga kapatid, sa gabing ito, pag-isipan po natin, no, ang dahilan kung bakit gusto na ipaalaala parati sa atin ng Panginoon yung kanyang sakripisyong ginawa 2,000 years ago. Sapagkat ganito katindi, ganito kalala, at ganito nakakaawa ang ating pong kondisyon. Wala po tayong pag-asa, no? At kahit anong gawin po natin, no, para iligtas ang ating sarili,
ay hindi po yun sapat. Tayo pa rin po ay itatapon ng Panginoon sa impyerno because we deserve God's wrath sapagkat lagi natin siyang sinusuway. Ngunit salamat sa Diyos sapagkat yun nga, hindi po doon nagtatapos ang buhay at kwento ng sangkatauhan. No po? At ang pangalawa po na bagay na dapat nating alalahanin tungkol sa Last Supper, no? Ito ang gustong ipaalala sa atin ng Panginoon. Una ay the pitiful condition of men, no? Ang pangalawa, the priced solution from God, no? The priced solution from God. Ang mahal na solusyon na galing sa Diyos, no? So, hindi natin kayang iligtas ang atin pong mga sarili, no? Kahit na tayong pinakamabait, kahit na ang dami nating natulungan, no? Kahit na ialay pa natin ang atin pong buhay. Ang sabi po ng Isaiah, ito po ay isang maruming basahan lang sa harap ng Diyos, no po? Hindi natin mailigtas ang ating sarili. By the way, ang iniisip ng iba, pagka mahal na araw, magpipinitensya, no, para mabawasan ang kasalanan. Ang nakakalungkot, pagkatapos magbawas ng kasalanan, after that, pagdating ng Monday, no, ay gagawa na naman sila ng kasalanan, no? Para pagdating ulit ng isang taon, pagdating ulit ng Holy Week, yun, magbabawas ulit. Kaya makikita po natin, no, na kung sa pamamagitan lang ng kabutihan natin, mababawasan o mapapatawad tayo ng Diyos, ay hindi po yun naaari, no? Kasi parang iniinsulto natin ang Panginoon, no? Gagawa tayo ng mabuti para makagawa tayo ulit ng masama. Di po ba? Ganun po ang nangyayari. Kaya, kailanman ang kaligtasan, no po, ang solusyon sa ating pong problema ay hindi buhat sa atin, kundi ito ay buhat sa ating pong Panginoon. Ang dapat magligtas po sa atin ay isang tao na walang kasalanan. At yun po ang dahilan kung bakit ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito po sa lupa. Kung bakit sinugo siya ng Panginoon para siya po ang maging tagapagligtas natin. No po, sapagkat siya po ay walang kasalanan. Siya ang may karapatan lamang na magligtas sa atin. Ang sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 9, sa kabila ng atin pong malala, no, at nakakaawang kondisyon, makikita po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa, no? Sa kabila na karapat-dapat po tayong parusahan. Pero sabi po ng 2 Peter chapter 3 verse 9, the Lord is not slow in keeping His promise, as some understand slowness. Instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Imagine that, no? Ang Panginoon, no, hindi agad siya nagbibigay ng parusa, no? Hindi dahil siya ay mabagal kumilos, no? Katulad ng ating pagkakaunawa. Kundi ang gusto ng Panginoon, bigyan pa tayo ng chance, no? Bigyan tayo ng maraming chances, no? Para tayo ay manumbalik, tayo ay magsisi sa atin pong mga kasalanan. So, nagbigay ang Panginoon ng solusyon. At ang solusyong ito ay hindi mumurahin, no? It is priced solution. Mamahalin, napakahalaga. At ano ang solusyon na yun na kanyang ibinigay? Makikita po natin ito sa 1 Peter chapter 1 verses 18 to 20. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. He was chosen before the creation of the world, but was revealed in these last times for your sake. No? So tayo daw po ay binili, tayo po ay iniligtas, no? Hindi dahil sa mga bagay na nasisira katulad ng pilak at ginto, kundi ang ginamit para tayo po ay maligtas sa ating mga kasalanan at tsak nakaparusahan sa impyerno ay ang dugo ng Panginoong Hesukristo na parang tupa na walang kapintasan or diferensya. Okay? He is the perfect sacrifice to save us from our sins and punishment.
at wala na pong iba. Salamat sa Diyos sapagkat ito ay nireveal sa atin. Hanggang ngayon, ito po ay ipinapangaral. Mga kapatid, ang dahilan kung bakit po sinabi ng Panginoon ng 2 beses yung in remembrance of me ay para maalala natin. No, una, yung nakakaawa nating kondisyon, our pitiful condition. Second, the prized solution from God. No? Ang mamahalin na solusyon ng Panginoon para malutas ang atin pong mga problema. Hindi ginto, hindi pilak, or hindi kayamanan ng mundong ito, no, ang nakapagligtas sa atin, kundi ang mamahaling dugo ng Panginoong Hesukristo na walang kasalanan at walang kapintasan. At kanino galing itong dugong ito? From His precious Son, from His only begotten Son. Wala po akong nabalitaan pa na ibinigay yung kanyang kaisa-isahang anak para bigyan ng solusyon ang problema ng iba. Okay? Wala sigurong matinong tao ang gagawa nun, di po ba? Pero dahil sa mahal tayo ng Panginoon, no? Ayaw niya na tayo po'y mapahamak, ayaw niya na tayo po'y maparusahan. Binibigyan niya tayo ng mahabang pagkakataon para tayo po ay magsisi, tayo po ay manumbalik, no? Kaya ang ginawa niya, no, para po masolusyonan itong nakakaawa nating kondisyon, no, matindi nating problema, sinugo niya ang Panginoong Hesukristo na walang kapantasan, walang kasalanan para mamatay dun sa krus, no, masira ang kanyang katawan at umagos ang dugo para po tayo ay maligtas. No po, yun po ang ibig sabihin nung pinagpira-peraso niya yung tinapay at yun po ang sinisimbolo nung grape juice o kaya nung wine na kanilang ininom that night. At yun, nung ginawa yun ng Panginoon, ang sabi niya, do this in remembrance of me. Do this to remember your pitiful condition, to remember the prized solution from God. Okay? So ngayong gabi mga kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas, hindi naging madali ang pagliligtas sa iyo, no, at sa akin. At kung sino man ang tatanggap kay Jesus bilang sariling tagapagligtas sa gabing ito, no, isusuko mo ang iyong buhay sa Kanya. Hindi madali ang pagliligtas sa atin. No? Kailangan ng Panginoong Hesukristo na bumaba dito sa makasalanang mundong ito. No? Kailangan niyang mag-itsurang alipin. No? Kailangan niyang pahirapan. Kailangan mawasak ang kanyang katawan at umagos ang kanyang dugo. Kailangan niyang mamatay, no po, para tayo poong lahat ay magkaroon ng kaligtasan, no? Na yun po ay hindi natin kayang gawin. At kung sakaling kayang natin gawin, hindi po yun sapat para maligtas tayo, sapagkat ang kailangan na magliligtas sa atin ay dapat walang kasalanan. Ay sabi ng Biblia, lahat po tayo ay makasalanan at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon sapagkat sa kabila na tayo po ay patuloy na sumusuway sa Diyos, binigyan tayo ng Panginoon ng solusyon. No? At ang solusyong ito ay hindi mumurahin, kundi ito po ay mamahalin na solusyon sapagkat ito po ay dugo ng Panginoong Hesukristo. Nawayan po ay lagi nating maalala, hindi lamang tuwing Holy Week, kundi sa bawat araw ng buhay natin. Tayo magpasalamat sa Panginoon sa kaligtasan ito. So yun po ang pangalawang bagay na dapat nating maalala, no, sa Last Supper. No po, una, the pitiful condition of men. Second, the prized solution from God. And thirdly, the pleasant celebration of the believers. No? The pleasant celebration of the believers. Or yung buo, no, masaya na pagdiriwang ng lahat ng sasampalataya or lahat ng sumampalataya. Mga kapatid, kung ikaw ay may malalang sakit, no? Kung sinabihan ka na ng doktor na ikaw ay wala ng pag-asang mabuhay, no? Mamamatay ka na, ihanda mo na ang iyong sarili. And then may isang tao na dumating, no, at nagsabi sa iyo, merong solusyon diyan, no? Hindi ka mamamatay. Ito, i-take mo lang itong gamot na ito. At nung tinake mo 'yon, yung solusyon na 'yon, ikaw ay
gumaling, ikaw ay lumakas uli. At nung ikaw ay nagpa-check up ulit sa doktor, ang sabi ng doktor, hindi ka na mamamatay. May extend ang iyong buhay. Anong mararamdaman mo? 'Di ba? So, talaga ikaw ay magse-celebrate, no? At ito ang gusto na ipaalala sa atin ng Last Supper. That because of Christ's suffering, no? Pag sinampalatayan na natin yung kanyang ginawa, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. No, yan po ang sabi sa John 3:16, no? And we have all the reasons to celebrate. At ang maganda dito mga kapatid, pagka tayo ay nanumbalik sa Panginoon, pagka sinampalatayanan natin si Jesus bilang sariling tagapagligtas, hindi lang tayo ang magse-celebrate, no? Sino pa? Tingnan po natin sa Luke chapter 15 verse 7 at saka verse 10. Sino pa ang magse-celebrate? Sino pa magkakaroon ng pleasant celebration? Ang sabi po dito, I tell you that in the same way, there will be more rejoicing in heaven over one sinner who repents than over 99 righteous persons who do not need to repent. Ang sabi sa verse 10, in the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. So, hindi lamang dito sa lupa merong celebration, kundi sa langit, no? Meron ding kagalakan, kasiyahan sa bawat isang tao na manunumbalik sa Panginoon, sa bawat isang tao na magsisisi ng kanyang kasalanan, sa bawat isang tao na tatanggapin si Jesus bilang sariling tagapagligtas. Yan po ang gustong ipaalala ng Panginoon doon po sa Last Supper, no? Hindi lamang dapat nating maalala yung ating pong nakakalungkot na kalagayan, no? The pitiful condition of men, no? Second, the price solution from God. Dapat din pong maalala natin. Because of this, dahil po sa ginawa ng Panginoon, dahil sa sakripisyo na kanyang ginawa, dalawa niyang beses sinabi, do this in remembrance of me. Because of that, we will have a pleasant celebration. Kaya mga kapatid, kung tinanggap mo na si Jesus bilang sariling tagapagligtas, you have all the reason to celebrate in this world. No po? And every time na daraan ng Holy Week sa buhay natin, no? Nawa ipakita natin sa mga hindi mananampalataya, ipaalam natin sa lahat ng mga kakilala natin na sa kabila na tayo po ay makasalanan, sa kabila na tayo ay sumusuway sa Diyos, tayo pa rin ay iniligtas, binigyan ng pag-asa ng Panginoon. Tayo pa rin ay binago ng Panginoon at binigyan ng buhay na walang hanggan. At ganyan din ang mangyayari sa mga tao na tatanggap sa Panginoong Hesukristo bilang sariling tagapagligtas. Magbabago ang kanilang buhay at magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan. Ngayong gabi, ano po ang ating inaalala tuwing mahal na araw or tuwing Holy Week, no? Meron po ba tayong time para mag-reflect? Meron po ba tayong time para alalahanin ang pagmamahal, ang kabutihan, ang sakripisyo ng Panginoon para sa atin? Mga kapatid, gusto ng Panginoon na maalala natin ang Last Supper sapagkat dito po pinakita ng Panginoon kung ano ang kondisyon natin, kung ano ang solusyon na binigay ng Diyos. At pinakita rin po dito ang dahilan kung bakit dapat tayong magdiwang, no, mag-celebrate, no, sa kaligtasan na binigay ng Diyos sa bawat isa atin. Ngayong gabi mga kapatid, nawa ay mas maging makahulugan at makabuluhan ang atin pong pag-alaala at pagdiriwang ng Holy Week. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Salamat po Panginoon na sa kabila na kami ay matitigas ang ulo, kami, Panginoon, ay sumusuway, kami ay makasalanan. Kami, Panginoon, ay binigyan mo ng pag-asa. Binigyan mo kami ng pagkakataong bumalik sa inyo. Yun ay kung aming kikilalanin, tatanggapin sa buhay namin ang sakripisyo, ang pagkamatay ng Panginoong Hesukristo, na ito'y tanging paraan para kami magkaroon ng kaligtasan. Dalayan ko po ang mensahe ng Holy Week, ang mensahe ng Last Supper ay magpaalala sa amin na ikaw po ay mabuti, ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Ikaw din ay Diyos na banal at nagpaparusa sa mga hindi sumusunod, Panginoon, sa inyo.
Panginoon, nawa ang mensaheng ito ay nagbigay ng kaaliwan at kalakasan sa bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, mag-ingat po tayo, at magandang gabi po sa bawat isa.